Bakit? What's wrong? 2 araw tayong nawala. Natatakot akong humarap sa mami at daddy. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanila. Eh di sabihin mo sa kanila ang totoo. Mahal mo ko. Mahal din naman kita. I'm sure maintindihan ng parents mo yun. Ako rin bahala kay daddy. Hindi naman siya makatanggi. Sabi niya, darating daw siya ng alas 7. Eh, alas 8 na, wala pa siya. Ba't ganun? Kala ko ba dito maghahapon na ng litong yan para magawa yung guest list sa iyong kasal? Baka ho na traffic lang siya. Darating na ho yun. Anak, hindi lang ngayon nangyari yan. Mukha yatang may pagka-responsable ang litong yan. Mami naman. Baka indiyanin ako bukas ni Lito. Sabi niya maglalaro pa kami ng basketball. Anong oras daw? Pangako sa akin ni Lito, magbibisikleta kami. Ang tagal-tagal na nun. Noong 1 linggo pa niya pangako sa akin yun eh. Ako rin, sabi ni Lito, ay gagawa niya ako ng drawing. Kita niyo na lahat ng anak ninyo kasundo ni Lito. Baka yun na yung informal. Daddy naman. Hello? Andito ako sa bahay ng kabarkada ko. Eh kasi nung malaman nilang ikakasal ako, binigyan ako ng despedida de soltero. Hindi ko naman maiwasan. Tsaka, understanding ka naman di ba, love? Sana tumawag ka ng mas maaga kung hindi ka makakarating. Nakapagsalita tuloy si na Daddy. Nagsumbong ka sa kanila, no? Sinisira mo ako sa pamilya mo, ha? Eto na naman tayo. Bakit ko gagawin yun? Alam ko naman walang tiwala ang parents mo sa akin, eh. Sabihin mo sa kanila, huwag tayong pakialaman, ha? Pare, ano ba yan? Hindi pa man gyera na. Huwag ka kayo magulo! Mga inggitero. Sige pare, pagsabihan mo yan hanggat maaga. Baka under-underin ka lang yan, ha? Sandali lang. Palalamigin ko muna ang ulo ng baby ko. Tingnan mo, baka basahan lampin. O, anong oras matatapos yung party niyan? Baka mapasobrang inom mo. Sige na, I'm okay. Barkada ko naman ang lahat na nandito, eh. Matulog ka na lang. Tatawagan lang kita bukas ng umaga. Sige. Ingat ka, ha? Talaga yatang desidido ng yan, darling ko. Eh, ikaw naman. Ba't mo naman pinakasalan si Mr. Gankay ko? Simple. Siya'y matanda, mayaman at madaling mamatay. Kaya, eto ako, byuda, at may-ari ng lahat niyang naiwan. Si Myrna naman, bata, walang pera at maba ang buhay. Pero, kailangan ko siya. Mahal ko siya. Sobra naman yata ang swerte ng babaeng yon. Bakit? Nagsiselos ka ba? Ano sa tingin mo? Ilang araw na lang hindi ka na libre, tulad ng dati. Parang hindi ko matanggap. Hindi ka makatulog. Bakit? Mahirap bang amining ikakasal lang yung panganay? Ang mahirap isipin kung makabubuti kay Myrna ang magpakasal kay Lito. Baka nakalimutan mo, Victor. 2 araw silang nawala. At pangit tingnan sa mata ng ibang tao. Bakit mas importante ang iisipin ng ibang tao kaysa sa magiging buhay ng ating anak? Mag-iisa ngayon at kailanman. Sa hirap o ginhawa ba, asahang may kasama ka, sinda.
Myrna, with this ring, I commit myself to you. Wear it as a sign of my love and fidelity to you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lito, cherish me in this ring I give to you. It is my simple way of sharing myself with you in love and fidelity in the years to come. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Bakit labis kitang mahal? Pangalawa sa may kapal, higit sa aking Pare, daming okay chicks, talaga yung kasal ni Lito, ah. Maraming bisita. Ang daming pagkain. Ito nga, buksan nyo. Huh? In the mood ako mag-celebrate. Bakit? Thank you. Okay, Pinag-isip mo ako, Hindi mo kinontra pag-aasawa ni Lito sa iba. Dumalo ko pa sa kasal niya. Tapos ngayon, ikaw, in the mood ka pa mag-celebrate. Ano ba yun? Pagsuko o pagpapakamartir? Panalo. Ano? Kilala naman natin si Lito, hindi ba? Isip at ugaling bata. Kung alin yun sa kanya na, yun ang pinagsasawaan, tinatalikuran, tinatakasan. Makikita mo, yung pinakasalan niya, hindi magtatagal, maghahabol yun. Eh ako, natural, laging hahabol-habulin ni Lito. Ngayon ko lang naintindihan, Dahil alam ko naman kung ginusto mo. Sa'yo magpapakasal si Lito, di ba? Bakit ko gagawin yun? Yon ang pinakamadaling paraan para mawala siya sa akin. Ayos! Peke lang pala yung honeymoon sa Baguio, Wow! Woo! Nagkaroon tayo ng bikes mo? Ay, di ako marunong yan. Dali na yun, tuturuan kita. Huwag na, baka mapilay pa ako. Sayang, sarap sana. Mama, trukihan niyo. Go ahead, I'll watch you na lang. Talaga? You don't mind? No, I don't mind, you mind. Go ahead. O sige, umpo muna dyan at hintay mo ka. Sige. Panoorin mo ako, Hello, I'm home. Love naman, ba't ang aga-aga mo? Hindi pa ako tapos dito eh. Kaya lang naman ako nagmamadali dahil gusto kong ibigay sa ito. Ay, thank you. How sweet naman. Thanks, love. Hmm. Oh, wait. Mabuti pa umakyat ka na muna, ha? Tatapusin ko na muna ito para mamaya pagbaba mo, kumpleto na ito. Bigyan mo naman ng chance ang misis mo makapagpasikat, ha? O, you go na. Love, gutom na talaga ako. Oh, hindi ba sabi ko sa'yo, sandaling-sandali na lang? Hintayin mo na lang. Hindi naman sa pagkain eh. Ang gusto ko, ikaw. Naku, Angelito, wag mo nga akong istorbohin. Pwede ba patapusin mo muna ako sa trabaho ko para makakain na tayo ng hapunan, ha? O, sige. Ah! Lito, ano ba? Love, ang sopa lalamig. Eh di pa init. Malalanta ang salad. Eh di gumawa tayo ng panibago. Magsisebong steak. Ipasok sa oven. Ay! Oven! Put me down! Ay, may naiwan ako sa oven eh. Baka nasusunog na. Ano? Mas mahalaga pa yun kaysa sa akin? Wala tayong kakainin. Ikaw din. Pag pinahintay mo ako ng more than 1 minute, lalabas ako at maghahanap ako ng ibang date. Going! I'm going. Nandiyan na ako. Ready to go. Nalate ba ako sa 1 minute? Pwede pa.
59 seconds. Pero siguro kung na-late ako, pinalitan mo na talaga ako, no? Eh bakit hindi? Kung makakita ba ako ng kasing ganda mo eh. Naku, bakit wala dyan lang sa Brent School? Ang dami-dami. Mga mistisa nga. Pero, mas maganda ka kaysa kanila. Sandali lang, sandali lang. Bakit? Lagyan natin ng motivation, ha? Para hindi nakakapagod. Paano? Halimbawa, ikaw ang bandido at ako ang bida. Hahabulin kita, ha? Ay, ayoko nga. Ikaw na lang ang bandido, ako na lang ang bida. O sige, habulin mo ako, ha? Game! Bang! Tama ka sa isa! Bang! Tama ka sa balikan! Saan? Kaliwa, kanan! Kaliwa! O, kaliwa! Hala! Bang! Tama ka! Saan? Sa puso! Naku, natulungan na yata. Mamang bandido, sandali lang. Naku, teka. Naku, patay na yata. Mamang bandido, sandali lang. Tatawag ako ng ambulansya, ha? Hindi na. Hindi naman sila makakagamot sa akin, eh. Eh, sino? Eh, di ikaw. Lito, huwag ka naman! Huwag me down, Lito! Lito, naman eh! Ano ka ba nakaka-insta? Nako, mababahal ang likod ko. Ayoko pang umuwi. Gusto ko isang round pa. May isang round pa naman, ha? Ha? Umupo ka. Sa bahay. Loko! That's 30. Plus Scrabble pa. That's plus 50 points. 50 plus 30 is 80. Plus yung dating score. 53. So 53 plus 80. 133. Naiwanan ka na, misis. Paano ba yan? Ang daya-daya talaga nito. Bakit? Eh, paano kang hindi makakadouble na score eh nilagyan mo ng S, wala namang plural ang baggage, ah. Ba, meron. Miski tingnan mo pa sa dictionary, eh. Hindi ko na kailangan tingnan. Talagang wala, eh. Paano ka nakakasiguro? Basta, alam ko. Lagi ka naman mas marunong. Wala naman ako sinasabing ganyan, ah. Nakakalungkot, ano? Parang ayoko pa umuwi bukas. Ang tagal-tagal na natin dito. Nakakaya naman sa daddy. Ang laki-laki na lang nagagastos natin. Bali, wala sa kanya yun. Kung sa bagay, love, kahit anong oras naman natin gustuhin, makakabalik tayo dito. At saka, kahit anong maging problema natin sa Maynila, iisipin lang natin ang Baguio. Maligaya na tayo. Talaga bang nag-enjoy ka dito? Very much. Kung noon, talagang minahal na kita. Ngayon, after Baguio, I can assure you, the
times more. O paano ngayon, Lito? Anong balak nyo? Titira muna kami dun sa amin. Total, dalawa lang naman kami ni Daddy dun eh. Hanggang kailan kayo makikitira sa daddy mo? Hindi ba dapat bumukod na kayo? Kasi hindi pa ho namin kaya eh. Tsaka bala kong bumalik sa pag-aaral. O yung mga bata, baka maubos yung cake sa bisita natin yan. Mami naman, di naman kami bisita eh. O paano naman ito si Myrna, ang pag-aaral niya? Mag-aaral din ho siya. Sabay na kami. Gastos pa rin yung daddy mo yun. Nakakahiya naman. Ba't naman ho magiging nakakahiya? Maski 10 tao, kaya niya ho suportahan. Hindi sa ganun. Alam mo, Lito, iba na ang katayuan nyo ngayon eh. Mag-asawa na kayo. Kaya hindi na kayo dapat umasa sa daddy mo. Oo nga. May mga bata dyan na nag-aasawa na maaga. Pero kahit papano, nagpupumilit na tumayo sa sarili nilang paa. Kaya ko naman ho kahit hindi ako mag-aaral eh. Si Daddy lang ang may gustong makatapos ako eh. Lito? Sinasabi ko na nga ba eh. Mainit pa ang dugo ng parents mo sa akin. Mommy, Daddy, sandali lang ho. Lito! Bakit kailangan talikuran mo pa ang parents ko? Sila nga umanap ng away eh. Ang hirap sa'yo. Pinaharap mo pa ako sa kanila. Lito, ang gusto ko magpaka-edukado ka, mag-apologize ka sa kanila. Ano? Kung sa daddy ko hindi ako nag-apologize. Sa kanila pa. Hindi magandang ginawa mo kanina. Kailangan magpaliwanag ka sa kanila. Myrna, wala na akong dapat ipaliwanag. Bakit? Sino ba sila? Lito, mga in-laws mo sila, parents ko, mga magulang mo na rin. Pakibagahin mo naman ang pamilya ko. Ikaw na lang. Oh, saan ka pupunta? Lalayas na ako. Ikaw, sasama ka ba? Kung hindi, alis na ako. Eh di iwan mo ako. Lumayas ka mag-isa mo. Bahala ka. Anak, huwag mo masyadong pangibabawi ng pride mo sa tunay mong damdamin. Pero hindi ho ako tatawag sa kanya. Kailangan una siyang tumawag sa akin. Mga bata pa talaga kayo. Para kayo nagtataguan yan. Siya naman ang unang umaway sa akin talaga eh. Myrna, tandaan mo, may asawa ka na ngayon. Total, ikaw may kagustuhan yan. Kaya turuan mo ang sarili mong mag-isip at kumilos tulad ng babaeng may asawa. Gagawin ko ngayon. Sabi nga ng daddy mo, kahit ganon pa man si Lito, asawa mo na rin siya at karugtong na ng buhay mo. Ang maipapayo namin sa'yo, sumunod ka sa kanya. Kung pagbibigyan mo siya ngayon, baka unti-unting mabago mo siya. Myrna, babae ang nagdadala sa relasyon ng mag-asawa. Kaya nasa sa'yo ang kinabukasan ng pagsasama niyo ni Lito. Myrna, nandyan mo ba si Lito? Hindi ko pa nga pala nakitang nag-almusal. Daddy? Myrna. Come in. Dad, si Lito ho. Aba, hindi ba kaya magkasama kagabi nung maghapunan kayo sa inyo? Umalis ho eh. Nagtampo. Sabi lang ho ng mga daddy, mabuti daw ho siguro kung maaga kaming makapagsarili para daw ho kaming matuto. Tama ang mga magulang mo. Pero, mahirap maintindihan ni Lito yan. Kasalanan ko rin. Maaga namatay ang kanyang ina. At ako naman, subsob sa pagpapalago ng negosyo namin. Ayun. Kung ano ang gusto, sige na lang. Sa awa ko kay Lito, dahil walang inang tumitingin sa kanya, nakakalimutan ko na ang disiplina. Pero, nasa edad na siya, Dad. May isip na. Dapat alam na niya kung ano ang tama at ang mali. Dapat. But you know, I've spoiled him to the point na ang tama na lang ay ang gusto niya.
Iha, marami kang dapat pagpasensyahan sa asawa mo. I suggest na paminsan-minsan, you insist on your rights as a wife. Dito naman sa baba. Dito sa may bewang. Babe, sagutin mo naman, oh. Hello? Babe, sino yan? Wala. Para sa akin. Lito, hindi ka ba uuwi? Kanina pa nandito ang asawa mo. Anong ginagawa niya dyan? Nasa itaas, nagbibihis. Pero pagbaba niya, ano pang dahilan na ibibigay ko? Marami ba siyang dala? Natural, dala mga damit niya. Sabihin na lang ho ninyo na huwag ako hintayin. Uuwi naman ako eh. O sige, sasabihin ko. Dalian mo. Dad, Ready na ang sauna. Ready na rin ako. si Lito yun, ano, Dad? Oo, at uuwi na raw siya. Shown me the way where to go. Night after night, you have held me so tight. Now I know that you and me. Love? Sorry, ngayon lang ako umuwi. Hindi ka ba galit sa akin? Bakit naman ako magagalit? Sabi ng Daddy, nabigla lang daw siya. Kasi talagang anak na rin ang turing niya sa'yo. Sabihin mo rin, sorry Hindi kasi ako sanay na pinagsasabihan eh. Pinayuhan ako ni Mami eh. Kung saan ka daw, dun din ako. Alam ko namang di mo ako matitiis eh. Na-miss mo ba ako? Siyempre naman. Ikaw, na-miss mo ba ako? Aba, siyempre! Mahal na mahal kita eh. Love, huwag na tayo mag-away, ha? Hindi na. At saka sana, pag may ayaw ka sa pamilya ko, huwag mo akong isasali, ha? Hiwalay yung sa ating dalawa. Approve! Pero ang pangako mo sa akin before your wedding, tatapusin mo ang iyong pag-aaral. Sawa na ako dun eh. At ganado na ako magtrabaho. Kung gusto niyo, ako na magpapaaral kay Myrna. Mas importante ang matapos ka. Ikaw ang lalaki. Siguro nga, love. 2 years na lang naman eh. Matututunan ko naman sa opisina ang ituturo sa eskwelahan eh. Tsaka si Dad naman ang big boss dun eh. Kung gusto ninyo, gawin ninyo akong special assistant. Kayang-kaya ko yun. Talaga bang desidido ka na? 100%. Kita mo na, love. Magtatrabaho na asawa mo. Mukhang executive na ba? Wow! Ang gwapo-gwapo naman ng mister ko. Ba, syempre. Alam mo ba, kung hindi lang tayo kasal, magkaka-crush ulit ako sa'yo. Teka nga. Porque ba nakuha mo na ako eh? Nawalan ka na ng interest sa akin? Hindi ganon. Alam mo, dati crush lang kita. Ngayon, mahal na. Oo, sandali. Baka magusot ang aking pampasok. Ikaw naman pala dyan eh, porque nakuha mo na ako, hindi ka na mayakap ngayon. Well. Yabang nito. Sige na, baka sige. maliit ka pa. Alis. Sige, bye. Ay, Han, your briefcase. Sige ho, Mr. Executive, sir. Ito na po ang Thank you, briefcase ninyo. Siguraduhin nyo lang na pagdating nyo sa opisina, buksan nyo yung briefcase na yan, at kunin nyo yung kaisa-isang laman yan, ipatong nyo sa ibabaw ng desk nyo para sa lahat ng oras, kahit anong ginagawa nyo, nakikita nyo yan. Bakit? Anong ba naman ito? Isang napakaganda at napaka-sexing litrato ng asawa nyo. Aba, tama. Ngayon, may inspiration na ako sa opisina. Sige na, porque sariling kumpanya, walang takot Sige na, kiss na. Bye-bye. Ay, ayoko na nga. Nakuha na kita, ba't pa ako magpapalik sa'yo? Sige na. Go na. Be careful, Okay. Bye-bye. Bye. I want to have an early marketing conference tomorrow morning with all our agents. Now, I want to make sure Dad! that... Ayoko na dun sa reservations eh. Pero mas marami kang matututunan doon. Nagmumukha naman ako dun sa ibang mga empleyado eh. Nakakahiya na. O sige, ililipat kita sa ibang department. Raul, ikaw na lang bahala kay Lito. Okay.
Dad, ba't sa iba pa? Dito lang ako sa opisina ninyo at kayo na mag-training sa akin. Would you excuse us for a while, Raul? I'll just be in my office. Iho, bibigyan mo na naman ng kahihiyan ng daddy mo. Sa bahay, mag-ama tayo. Pero sa opisina... Dad naman, may lecture pa. Anak niyo naman ako, di ba? E di parang akin na rin tong negosyong to. Ang dali-dali naman pala eh. Alam ko na lahat tungkol sa opisina. Pero syempre, marami ka pa rin kailangan matutunan. Bahala ko nga eh. Pag alam ko na lahat ng pasikot-sikot doon, sasabihin ko kay Daddy na mag-retire na siya. Eh paano? Tumatanda na siya eh. Tsaka may heart ailment pa. Minsan nga eh, naalala ko siya eh. Tsaka, kayang-kaya ko naman yung posisyon niya doon sa opisina, di ba? Oo, kung magsusumikap ka, mapapatunayan mo sa Daddy na tamang desisyon mo magtrabaho. Nainis naman ako kay Mr. Claro. O Kung bakit? magsalita, akala mo alam lahat. Ay, nako, konting pakikisama, love. Baka naman napapansin lang ng Mr. Claro na yan na madali kang matuto, kaya nai-insecure. Aba talaga. Pagdating ng panahon, siya na rin ang magiging under ko. Ay, oo nga pala, may sorpresa ako para sa'yo. Ay, ah? Ba, ano to? Thank you, ah. Wow, galing! What's wrong this time? Huwag mo naman sabihin sa akin hindi mo gusto ang trabaho dito. Di naman, okay lang, Dad. Yung ipinagagawa ko sa'yo, tapos na ba? Gagawin ko mamaya. Bakit rush ba yon? Hindi naman. Pero kung gagawin mo na ngayon, you will not feel bored and restless. Alam mo, habit forming din ang pagtatrabaho. Ba't di niyo pa ako diretsuhin, Dad? Ba't di niyo pa meaning? You find me useless? Wala sa isip ko yon. Papangin muna ako. Let's go! Hi, everybody! Hi! Dito! May beer dyan, no? Nainip ako dun sa opisina eh. Stupid na kasi ang misis mo eh. Bakit sa ako? Paliguan yan! Okay! Wow! Pare! Di wala akong palit eh. Ang application may Sorry. Good morning. Good morning. Morning, Mom. Morning. Good morning, Mom. Morning. Hi, Dad. Si Lito ho. May pina-follow up lang ako sa kanya sa labas. Mabuti naman, napasyal ka. Yayayain ko ho sana siyang mag-lunch eh. Well, baka hindi agad makabalik si Lito. Gawa ng sa Paranaque yung pinuntahan niya. Ang sipag-sipag niya, no, Dad? Mukhang nagbago na talaga. Responsable na at pwede mo nang pagkatiwalaan sa trabaho. Dad? Bakit ho? Hindi niyo na kailangan sabihin, Dad. Wala dito si Lito dahil naglakwat siya na naman. Give me another beer. Oh, mabuti naman, nandito ka na. Ayaw sanang kumain ni Minang hindi ka kasalo, pero napilit ko siya.
Lito, mukhang napasobra yata inom mo, ah. Sige. Magpahinga ka muna rito. Nahihilo ka yata, eh. Myrna. Oh. Oh. Dad! Lito! Lito! Lito ang daddy! Lito! Dad! Myrna, anong gagawin natin? Magluluksa sandali. Pagkatapos, ipagpapatuloy mong naiwang trabaho ng daddy sa opisina nang parang walang nangyari. Paano kung di ko makaya? Magkamali ako. Pagtatawanan ako ni Mr. Claro. Tutulungan ka niya sa pagkukwento ng daddy nung araw. Matalik silang magkaibigan. Hindi ka niya pababayaan. Ikaw rin, Myrna. Hindi mo ako iwan, ha? Kahit na anong mangyari. Pangako mong hindi mo ako pababayaan. Magtutulungan tayo, Lito. Huwag mo rin akong pababayaan. Kung kailangan mo ako, kailangan din kita. Pareho tayong dapat magpakatatag. Mas kumpleto ka, eh. Nandiyan ang nanay mo. Tatay mo, mga kapatid mo. Eh ako, ikaw lang nagmamahal sa akin, ah. Wala na nga si Mami. Iniwanan pa ako ni Daddy. Listen, Lito. Napag-aralan mo naman siguro ang tungkol sa adrenaline gland ng tao, hindi ba? Yung bang pag may sunog, nakakapagbuhat tayo ng mabibigat? May nakatago kang lakas, Lito. Makikita mo, mapapatakbo mong opisina. Ininsulto mo ako, no? Siguro nung buhay pa si Daddy. Sinusumbog niya sa'yo na wala akong ginagawa sa opisina. Pare-pareho kayo. Pinagkakaisaan niyo ako! Lito! Lito, ano ba? Sandali! Saan ka pupunta? Wala kang pakialam! Nasasakal ako dito sa bahay na to. Huwag mo kitain dahil di ako uwi! Go! Right! Oh, babes! Oh, pare! Pare, welcome! Yung tayo. Buti naman napasyal ka. Talaga namang hindi tama sa'yo ang magkulong sa bahay na yun, eh. Thank you, ah. Maraming reminders ang daddy mo doon.
Lito, ito, inumin mo para makalimutan ng problema. Yan. Yes. O bakit? Anong nangyari doon? Sige, babes. Ilabas mo lahat. Mama's here. Hindi kita pababayaan. Pare, ano sa tingin niyo? Dumating kaya ang playboy sa kanyang chick? O umuwi ang totoy sa kanyang mami? Pareho, pare. Ano ba yung si Glacilda? Lahat-lahat na yung kilito. Girlfriend, mami, kaibigan, father confessor, at kung ano-ano pa. Hi, love. I'm home. Oh, hindi mo ba ako sasalubungin? Saan ka na naman galing? Magnanag ka na naman ba? Kung nalaman ko lang na yan ang madadat na ako dito, hindi lang sana ako umuwi. Doon lang sana ako sa bahay ng barkada ko. Hindi ako nagnanag. Hindi na ba ako pwede magtanong? Siguro, doon ka na naman natulog sa mga kabarkada mo, no? Nag-inuman na naman kayo buong magdamag. Nagpalipas lang ako ng sama ng loob. O ano? May reklamo ka pa ron? Ikaw lang ba may sama ng loob? Masakit din sa akin ang pagkamatay ng daddy, ah. E di humanap ka ng kadamay mo. Basta ako, alam ko mahanap ko sa bahay ng kaibigan ko yon. Bakit? Sino ba sila? Ano mo sila? Katugtong ba ng bituka mo, mga bituka nila? Kung gusto kong makinig ng sermon, magpupunta akong simbahan. Kagabi ka pa yan. Kulit mo! Hoy! Kahit kailan, walang nakakasakit sa akin ng ganyan. Ikaw lang! Ni daddy ko hindi ako sinaktan. Yaya? Si Myrna o nasaan? Ano ba ang dapat maging pakiramdam ng may sakit? Iayos mo yung pag-aaral mo para hindi sumama ang loob ng mami mo. Hi, girls! Ano yan? Ito, prutas. Pahingi. Andiyan si Lito. Gusto mo? Anong gusto mo? Mangga o... Mangga suwa? na lang. Yan, nakakaya. Kay mami yan eh. Marami naman ah. Ikaw, anong gusto mo? Gusto mo na suha? Hindi, hati na lang kami. Sige. Excuse me, ah. Good afternoon. Bayaw. Good afternoon, ho, Dad. O, Lito. Bakit to? Ano bang nangyari? Walang anuman to. Hi, love. Tumaas ang blood pressure niya kanina. Under observation pa siya. Sabi ng doktor, kailangan ko lang ng pahinga. Binigyan na nga niya ako ng gamot.
Siya nga pala, Lito. Salamat sa mga dala mo. Nag-abala ka pa. Galing ka ba sa opisina, Lito? Oo. Pagka-uwi ko nga kanina sabi ni Yaya, nandito daw kayo. Kaya sumunod ako kagad. Oh, ang tamis ano? Kanina kasi payaya ka pa eh. Daldal. Mi, hanggang kailan pa okay rito? Mga ilang araw na lang daw. Gagaling agad ang mami mo kung titigil ng kabubulak-bultong bayaw mo. Dati na naman may sakit siya eh. Lalong gumrabe, nung magsumbong yung teacher mo na, 3 araw ka raw na hindi pumasok. Kami na lang kung mag-aalaga sa inyo. Nakakahiya naman sa'yo. Kami na lang, Lito. Maaari namang magbantay itong mga kapatid nyo. Di ba nagtatrabaho kayo? Ang mga bata naman pumapasok. Total, wala naman kaming ginagawa ni Myrna, di ba, love? What do you say? I'm sorry, Myrna. Gusto ko sanang pagtapat sa'yo noon, pero Matagal na ho ba siyang hindi pumapasok? meron ng 1 linggo. Minsan, sisilip siya dito ng 1 oras pagkatapos alis agad. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Mr. Claro. Akala ko pa naman totohanan ang ipinakita niyang pagbabago. Actually, gusto ko na sana ilipat kay Lito ang pamamahala dito. Meron na ako sarili kong negosyo at kailangan ng personal na pag-asikaso dito. Kaya nga lang, tuwing babanggitin ko sa kanya, lagi niya sinasabi sa akin na ipagkakatiwala niya sa akin ito at kukunin na lang daw paganda na siya. Pero hindi ko po pwedeng ibigay maski kangino lang. Dangan kasi meron naman akong pagmamalasakit sa agency ito. Matagal na rin kami magkasosyo ng daddy niya. Paano kung talagang hindi kaya ni Lito ang pagpapatakbo nito? Well, we have no other choice but to close shop. At darating din ang panahon, maski sabihin niyang oo o hindi, aalis na rin ako rito. Nagtapat na rin lang kayo, Mr. Claro. Alam ba ninyo kung saan naglalagay si Lito pag umaalis dito? O pare. Halika kayo. Yata ito. Kulang ko rin sa Anong anas kulang? Hindi, okay. Sir, may naghahanap po kay Mang Lito. Ako ho ang misis ni Lito. Pare, nakita niyo ba si Lito? Ewan ko. Kayong kanina pa nandito eh. Baka kasama ni Glacilda, nagpunta sa grocery. Sorry, walang nakakalam eh. Pare, relax mo nga ng konti ang sounds, oh. Relax lang. Pwede naman tayo mag-enjoy habang hinihintay natin si Lito, di ba? Nandyan lang ho sa labas ang kotse niya eh. I'm sure nandito lang siya. Minsan, kotse ni Glacilda ginagamit nila eh. Halika na. Hindi ko alam, may bisita pala tayo. Ikaw si Alright. Myrna? Ako si Glacilda. Kabarkada ka rin ni Lito? Ang dali mo namang makalino. Nag-meet na tayo sa wedding reception niyo. Mabuti naman natagpuan mo itong bahay ko. Hindi ako nagbibigay ng address ko ng kahit kanino lang. Kahit pusa lang, hinahanap ko. Magaling akong mag-urirat. Lalo na pag-asama kong nawawala. Mabuti na lang, nakita kong matanda na palang kabarkada niyang babae. Dahil kung hindi, baka magselos ako. Iniinsulto mo ba ako? Baka hindi mo alam. Older women are better in everything. Kaya mag-isip-isip ka na kung bakit laging nandito ang asawa mo. Mas nasasarapan siguro siya sa alak na husto sa gulang. Nasaan ang aking asawa? Oh. Halika. Ayan ang magaling mong asawa. Lasing as usual at pagod na pagod. Lito? Lito, gising na. Halika na, uwi na tayo. Mabuti pa nga, iuwi mo na yan. Tutal, wala rin siyang pakidabang pag ganyan na eh. Myrna,
Magme-merienda ka ba? Hindi ho. Tulungan niyo ako mag-impake. Sorry ho, Aling Nati. Hindi ho ako sa inyo galit. Kaya niyo ba? Oh, igarahin mo na lang yan. Saan ka pupunta? Ha? Balik niyo sa kwarto! Aling Nati, diretso sa kotse. Bubuksan mo ba yan o ihahampas ko sa itong maleta? Bakit ba? Sawang-sawa na ako sa mga kasinungalingan mo. Isang linggo kang hindi ng trabaho, nagbabad ka sa kama ng babaeng yon. Pagkatapos ang gusto mo para akong naghihintay sa'yo dito. Hoy, doon lang ako sa maliit naming bahay, mga totoong taong kasama ko doon. Eh bakit mo ba pinagsasalosan si Glacilda? Eh barkada yun, hindi mo Lumabas siya sa kwarto! Pagbukas siya ng pito, nakagulong ka sa kama niya. Anong ginawa ninyo? Nag-jacket, boy? Nalasing ako eh. Siguro natulog ako, doon lang ako pinahiga. Huwag ka na magpaniwalag dahil hindi ako interesado. Alam ko na ngayon na hindi ka na magbabago, kaya wala akong balak na magbukbok dito at lalong wala akong balak na dito paisilang ang anak ko. Baka lang ang bata sa mga sama ng loob na binibigay mo sa akin. You mean? Oo! Nanggaling ako sa doktor kanina. Positive ang check-up ko. Tuwang-tuwa naman ako. Nagbagong buhay ng asawa ko, napakatinuda sa trabaho. Ngayon, magiging daddy na siya. Pwede na kami magkaroon ng pamilya. Ayoko sa telepono lang ibalita sa'yo. Gusto kong makita ang tuwa sa mukha mo. Kaya sumugod naman ako sa opisina. Pero ano, nandun ka ba? Love, pakinggan mo muna ako. Ayoko na. Pagod na ako. Ayoko na sa mga pambobola mo. Tumumukha lang ako sa kakapaniwala sa'yo. Love, mahal kita. Ikaw lang at ang magiging baby natin. Paano mo palalakihin ng bata? Kung sa halip na trabaho'y alak at babaeng pinagkakabalahan mo. Kung gugutumin mo ang aking anak, mabuti pang ngayon pa lang matuto na akong magbanat ng buto ko. Intindihin mo naman ako. Maliit pa lang ako eh. Nakasandal na ako sa balikat ni Daddy. Pagkatapos bigla siyang nawala. Hindi ko alam gagawin ko. Yung trabaho niya, naiwan niya. Ako nang gagawa nun. Alam kong ang laki ng pag-asa mo sa akin. Kaya nga minsan, napapalapit ako sa mga barkada ko eh. Dahil naintindihan lang ako. Naintindihan lang ang sitwasyon. Wala silang sinasabi tungkol sa opisina. Nakakalimutan ko ang takot. Pero ngayon, para sa magiging baby natin, gagawin ko kahit ano. Pinangangako ko. I'm sorry, love. I'm sorry. Paniwala mo ako this time. Mahal kita. Give me one last chance, love. Isang pagkakamali ka pa. Ako na mismo mag-impake ng maleta mo. Naniniwala ka sa akin, di ba, love? Good evening, sir. Bakit ba? Ano problema? Saan na punta nyo? Hihingi ako ng allowance ko sa papa. Sandali! Hoy! Bumalik kayo! Oh, 15 minutos. Dito na tayo, ha? Champion ng driver eh. Wala nga lang lisensya. Pare, bilis Tayo mo na. yan. Pare, bitin ang inuman kay Glacilda. Ito ang continuation. Oo nga, eh. Lito! Lito! Patayo muna pare. Eto na mga bida. Pare, tulog na tulog yata. Hindi problema yun, pare. Malakas tayo kay Lito. Ako bahala. Lit. Commander, good evening. Good evening ho. Good evening ho. Matagal na namin di napasalan si Lito kaya nadaan kami. Pwede bang pakisabi na nandito kami at suplada? Ang Pare, taray, ilis ah. na tayo. Hello? Si Mrs. Salazarito. May mga lasing na nakapasok dito sa village nang gugulo sa harap ng bahay namin. Oh? Sige ho, pupunta na ako dyan. Okay, thank you. Lito, inuman na, pare. Sino yon? Wala sa kapitbahay. Lito, ano ba? Nakatali ka ba sa saya ng misis mo? Sina Phil yun ah. Pare! Hey, man. Pare! Hoy, Phil! Mga pare!
hating gabi na. Eh, nakakaya naman. Pag ako may kailangan, bukas naman ang pinto nila eh. Dito naman kayo magiinuman. Nakakahiya naman sa kanila. Bihira na nga sila magpunta rito. Hindi ko pa bubuksan ang pintuan. Lito, buntis ako. Kailangan kong magpahinga. Eh, anong koneksyon nun? Sige na, matulog ka na. Doon lang kami sa baba. Hindi ako makakatulog. Masama sa baby ko, mapupuyat ako. Pare, bakit ang tagal? Pinipigilan yata ng misis eh. Eh talaga yatang ayaw tayong papasukin eh. Hindi mabibigla ang pagkalas barkada. Sandali lang naman yun eh. Sige na, matulog ka na, ha? Lito? Pare, kung batuin kaya natin. Oo, di sige. Pare. Mukhang masama yata tangka nyo, ah. Pare, walang trouble dito. Kilala namin may-ari. Tumawag si Mrs. Salazar, eh. Nakaka-istorbo raw kay Rito. Oy, pare! Oh, yan na Pare, pare, kamusta na kayo? Pare, ayaw maniwalang bisita mo kami. Pare, ako nang bahala sa mga kaibigan ko. Sagot ko na sila. Sige, sir. Good night. Sige. Bye, General. Tara, pare. Pasok kayo. Pare, hassle naman ang misis mo. Tinawagan ng si Q para palayasin kami. Pasensya ka na, pare. Naglilihi. Congrats, pare. Mabilis na. Matinig pa. Natural. Ano ba gusto niyo maging anak nito? Babae o lalaki? Kahit ano, pare. Basta magkaanak. Eh, paano kung appear? Yun lang ba? Madali yung pare. Sakal! Ano ba yung nagkwento mo sa akin kanina? Paano kasi to si Phil kanina gustong imbestigahan ng security guard? Paano urirat ng urirat sa akin? Ang sabi ko, hihingi ako ng alawan sa papa. Di ba, papa? Eh, ba't di ba naman pupuntahan ko? Urirat ng urirat pa rin. Halukay ng halukay kung saan ako pupunta. Oh, ito ng relyebo natin. Oh, dalig kayo, ah. Sorry delay kami. Okay lang. Oh. Uy, ingat kayo, ha. May tanggulin chief. Ano ba yun eh? May report na naman sa akin. Sige. Wala, parang lasing ka na. Alright. Alam nyo pare, si Lito in-entertain tayo. Pero ang assessment niya, parang bigat, ang bigat. Pare, may araw din sa atin yan. Pare, kung gusto mo, papuputukan ko para marindi yung babae niyan. Ano ba? Wag. Pare, wag. Diyahe ka rito. Tuloy mo, tuloy mo! Pare, pati ka rin. Ma'am, afternoon paper po, ito. Thank you. Nako, hindi ko pa natatapos basahin ng morning papers, luma na. Lito? Lito! Good afternoon, Mrs. Yes? Magtatanong lang sana kami tungkol doon sa 3 lasing na ng gulo rito kagabi. Ako ang nakatanggap na reklamo ninyo, eh. Dahil ba ho dito? Tandaan nyo, ha? Hindi nyo kailangan magsalita hanggat walang abogado. Tatawagan ko si Attorney David. Basta, magdala ka ng pampiyansa. Ayoko matulog doon. Hello? Lito, Glacilda. Di ba ang sabi ko sa'yo, huwag mo akong tatawagan dito? bakit hindi? Nag-iingat ka sa magaling mong asawa? Para sabihin ko sa'yo, tinraitor niya tayo. Anong oras na? Siguro mga alas 7 na. Gusto kitang makausap. Maupo ka. Hindi dyan. Sa kabilang dulo. Gusto ko tingnan mo ako ng diretso. Ba't mo ginawa yun sa mga kaibigan ko? Lito, nakapatay sila. Nakita mo ba? Sigurado ka? Gwardiya ng subdivision ang nabaril. Sabi nila dun sa dyaryo, Tudor Galantaw na kulay gold ang sinasakyan ng mga nakabaril.
Yun ang nakita kong coaching dala ng kabarkada mo. Okay. Halimbawa sila na nga. Pero ba't kailangan ikaw pa magturo? Ba't hindi mo pinabayaang kusa silang mahuli? Pagtatakpan mo ang mga kaibigan mo kahit kanong kalaki ang kasalanan. Hindi dapat kita pinagilan. Pinabayaan na sana kitang umalis. Ipapahamak mo kahit sino. Para lang masolo ko. Ayoko nang madat ng kapagbalik ko. Lito, that's unfair! Ako ang lalaki, di ba? Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ako ang dapat masunod. Sandali. Dito. Uy! Kumusta Pare. Pare, anong balita? Miss, hanggang alas 4 lang ho tayo, ha? Oo. Oh, no. Kumusta? Ano ba nangyari sa bugado mo? Wala yatang ginagawa. Hirap na kami rito, ah. Araw-araw naman kinukulit ko. Kaya lang, talagang namomroblema. Lace, hanggang kailan pa ba kami tatagal dito? Otoridad ang pinatay nyo Mabigat ang kaso. Ayaw tumanggap ng piyansa. Pare, bakit ganun? Misis mo pang nag-traitor sa amin. Hindi naiintindihan ni Myrna ang pagsasama natin. Malaki ang atraso niya sa amin, pare. Paglaya namin dito, hindi namin siya makakalimutan. Lito, kahit asawa mo siya, sorry na lang. Pare, tama na. Pinalayas ko na nga Pare, asawa ko lang nakikita nyo. Bakit? May masasabi ba si Myrna kung wala naman talaga kang ginawa? Anak, hindi ka na naman kumain, masama yan sa kalagayan mo. Hindi ho. Kayo nga dyan ang may sakit at hindi dapat nag-aalala. Si Lito na naman ang iniisip mo. Ang dami na niya hong atraso sa akin. Iniisa-isa ko sa isip ko. Pinipilit mong palaki ng galit mo sa kanya. Pero lalo mong napapatunayan, mahal mo pa rin siya. Ganyan-ganyan kami noon ng papa mo. Uy, ako yata yun Baka naman sinisira na ako dyan. Baka tuloy akalain ng anak mo na masama akong asawa sa'yo. Dad, Pinag-usapan namin ang mga lalaki. Kami mga babae, mga luka-luka. Kahit anong gawin sa amin ang asawa namin, nandun pa rin kami. Nagmamahal. Paano naman nangyari yun? Mula na ikasal tayo, reyna ka na. Ako umaako ng lahat ng kahirapan. Kaya pala, akong nahihirapan sa paglalaba, pangula tayong katulong. At kung dumarating ka ng hating gabi, tataranta ko kung may kasama ka at hindi ka malang nagpasabi. Naku, matitiis man lahat yun kung hindi sulit yung mga yakap ko sa'yo, mga halikot, pagmamahal ko. Hindi na sarap ng anak niya. Ba't ako mahihiya? Gusto ko lang malaman ni Myrna na sa may mga asawa, merong masarap, may masakit, may masaya, may malungkot, may maganda, may pangit. Babes, nagdesisyon ka. Ginawa mo na. Panindigan mo. O baka naman talaga hindi mo makalimutan si Myrna. Hindi naman siya Kondisyon niya. Buntis na Sana hindi ko na siya pinalis. Doon na lang siya sa bahay. Tapos hindi ko lang sisiputin. Total, okay na naman tayo dito Okay ba? Parang hindi Eto ka nga sa akin. Pero sino ang tunay na may-ari sa'yo? Ako, nakasama mo? O siyang iniisip mo? I'm sorry for what happened, Myrna. Hindi ko man lang nabalitaan na kayong dalawa pala ni Lito'y nagkakagulo. Paano nga ho? Ganyan palang matagal nang hindi pumapasok. Binigyan niya ako ng instructions na lahat ng dividends na makukuha niya sa agency ito, i-deposito sa account niya at doon na lang sa bangko wini-withdraw. Di baka pwede na ho akong humingi ng trabaho dito. Last resort ko na ho ito, Mr. Claro. Marami na ho kasi akong na-applyan. Pero hindi ho ako natanggap dahil pregnant daw ho ako. Kaya dito na lang ho ako nagpunta. Ilang buwan na ba? 4 months pa lang ho, pwede pa ho ako magtrabaho.
You're most welcome to work here. But not as an employee. Ititrain kita para ikaw na magpatakbo nitong negosyong ito. Babes, why do you look so bored? Nakakasawa na dito eh. Dinala kita dito sa rest house dahil naisip ko, makakabuti sa'yo ang hangin dito sa probinsya. Pero isang araw lang, sawa ka na naman. Gusto mo akyat tayong Baguio? Yeah. Ayoko na dun. Naalala ko lang na dati, doon ang happening ng barkada. Kaya mamimiss ko lang sila, Phil. Oh, baka naman yung asawa mo ang namimiss mo. Doon kaya nag-honeymoon, di ba? Hindi. Siguro. Baka ang kailangan mo eh, change of atmosphere. Gusto mo bang mag-world tour? World tour? Talaga you can afford it? Marie, paki-double check mo nga, baka may mali eh. O sige, iwan mo na. I'll browse over it during lunch break at saka ako na lang sasoli O sige, thank you. Okay. Oo nga pala, yung pinabibigay ko sa'yo kay Mr. Harding, naasikaso mo ba? Yes, ma'am, kahapon pa ako. Okay. O sige, bigyan mo ako ng kopya, ha? Eto ho. Thank you. Excuse me. Susan, ikaw na nga pala ang bahala sa mga papeles na pinadadala ni Mr. Claro sa Germany. Thank you, June. Marie, Marie, pinirma na ni Mr. Claro. I can leave anytime now. Good. Happy. Thank you. Salazar Claro Travels, good morning. Ah, yes. This is Lito Salazar. The owner of that agency. Who's this, please? Si Susan, sir. Si Mr. Claro nandyan. Gusto kong makausap. He's out at the moment, sir. When he comes in, pakisabi na lang sa kanya na gusto ko ng isang magandang itinerary mula sa Hong Kong, Middle East, Europe. Pagkatapos, diretso sa Amerika. For about 4 or 5 months. To where should I send it, sir? Number 12, Palm Avenue, Dasmariñas Village, Makati. For how many persons shall I make the quotation, sir? For 2. Hello? Are you still there? Yes, sir, for 2 persons, sir. May I have the names of the 2 passengers, please? Oh, yes. Angelito Salazar and Glacilda Gancayco. Did you get that? Mrs. Glacilda Gancayco. Hello? Angelito Salazar. Mrs. Glacilda Gancayco. So, please send me the brochures this afternoon at padalan mo na rin ako ng application forms para sa passport. Okay? Thank you very much. You're welcome, sir. Mrs. Salazar, are you okay? Napakasakit, Susan. Napakasakit. Oh, incidentally, have you gotten in touch with Mr. Ang in Hong Kong regarding our summer tour package? Yes, ma'am. We were given a choice between the Hyatt Regency at $350 for 3 days and 4 nights, and Hong Kong Sheraton at $360 for the same package. Well then, offer both packages. Make sure you make all the necessary seat blockings with PAL and Cathay Pacific, okay? For all departures and arrivals. Is that understood? Yes, ma'am. Okay, so are there any comments, questions, suggestions? All clear. Okay, I guess that's it. Thank you for your time. Thank you also. You amaze me, Myrna. Ilang buwan ka pa lang dito eh. Alam mo ng lahat. Madali ka matuto. Salamat ho sa pasensya niyo sa akin, Mr. Claro. Ang wino-worry ko lang,
yung pregnancy mo. Mukha yatang bumibigat yan. Napapansin ko, mukhang pagod ka na. Madalas ka mag-overtime. Enjoy ho ako sa trabaho ko, Mr. Claro. Siguro ho kung wala yon, mas mabigat ho para sa akin itong dinadala ko. Tamang-tama. Pagka panganak mo at kaya mo nang bumalik dito, ako naman magbabakasyon sandali. Para makapag full-time naman ako sa aking negosyo. Ikaw na ang bahalang magdesisyon dito sa ating agency. Naku, kaya ko na ba ho yun, Mr. Claro? Kaya nga ako nagmamadali. Baka mahalatang mas marunong ka pa kaysa sa akin. Hot milk, oh. Gusto mo? Ibili kita ng makakain sa labas? Wag na, Engkar. Thank you. Sa bahay na lang. Alam mo, kahit na nung ambiyana mo pang namamahala rito, kahit si Mr. Claro, hindi naman inaabot ng ganitong oras, ah. Wala naman tayong rush na trabaho. Tsaka, sa kalagayan mong yan, kailangan mo ng pahinga. Mabuti na yung hindi ako umuwi kaagad. Dahil pag umuwi ako ng maaga, nararamdaman ko lang yung awa sa akin ng mga daddy. Pati yung mga kapatid ko. Magkukulong naman ako sa kwarto. Wala na akong naisip kundi si Lito. Mabuti na yung pag uwi ko, tulog na silang lahat. Pagod ako, tuloy na rin sa pagtulog. Pero sana, no, bago ka manganak, magkabalikan ulit kay ni Lito. Ay, naku, kaya ikaw, Engkar, pag nag-asawa ka, siguraduhin mo. Hindi na baling mahirap. Basta kung kailangan mo siya, nandyan sa tabi mo. Nakakaramay. I'm leaving. Who's coming with me? Engkar? Go ahead. Sasabay Sige, ka sa mauna amin. na kayo. Tatapusin ko muna to. Sige, Bye. Matagal pa ba yan? Hindi, tapos na to. Magpapaalam lang ako kay ma'am. O, sige. Hello? Hello, ma'am. Kung wala na ho kayong yutos, tutuloy na ho ako. O sige, pero agahan mo lang bukas, ha? Oho, pwede. Okay. Thank you very much, ma'am. Guard! Guard! Ma'am? Pakitawag lang ng taxi. Dalian mo, ha? Oo.
It's a healthy boy, Mrs. Ate, ang gwapo-gwapo ng baby mo at saka bagay sa kanya ang pangalang Carlo. Oo, kaya pag wala ako dito sa bahay, ikaw mag-aalaga sa kanya, ha? Oo. Kuchi. Hoy, ba't ikaw? Ako na dapat eh. Daya mo eh. O mga bata, huwag kayong maingay. Nagtatrabaho ang daddy niyo, ha? I loves you. Oh, daya mo. Kawawang apo ko. Lalaki na walang ama. Malay nyo naman. Sabi ng daddy, magsisisi rin yun. Paano kung mag-exit ang bata at magkahiwalay pa rin kayo? Kung magtanong. Hindi ko kalilimutang asawa ko pa rin siya at daddy pa rin siya ni Carlo. Mahal mo pa rin siya, hindi ba? Ganon din lang pala. Bakit hindi mo siya ipaglaban? Mas may karapatan ka kaysa babaeng yon. Ano naman hong laban ang magagawa ko? Hindi ko nga ho alam kung nakabalik na sila eh. Maligayang pagdating po, senyora. Ma'am, welcome. What a trip. Ayaw mo na sa likod lang. Huwag na yung sa loob dahil hatid mo ako mamaya. Bakit? Uwi muna ako. Titignan ko na rin. Baka may problema ron eh. Lito. Ako, si Ter, sa wakas. Ako, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, dumating ka na. Bakit daw, Yaya? May problema ba? Wala naman. Hindi nga kami pinababayaan ni Mr. Claro eh. Yaya, pumaparito ba ang inyong Senyora Myrna? May tumawag sa telepono. Alam ba ho ninyo kung nanganak na? Hindi. Wala nga kaming balita buhat nung umalis siya eh. Hoy. Sino matalo? Siyang unggoy. Ay, si Carlo. Oh, pakis. Hello, Carlo. Ay, di ako. Ay, ang cute. Hey, Carlo. Ay, mabalik ba? Di ako eh. Sasya lang ako bago maligo. Oh, Carlo. No. Kam, papaliguan ang ka, mahal-mahala. Mami, dandahan. Thank you, Lola. Bye-bye. Kiss Lola, goodbye. Okay, bye-bye. Papaliguan na, tapos magbibihis ang prinsipe. Sige, kayo mga Yan. Babes, dinner na tayo. Hindi mo ako naririnig eh. O baka naman talagang ayaw mo akong pakinggan. Bakit? Masama ba kung makinig ako ng music paminsan-minsan? Eh kung saan-saan lumilipad yung utak mo eh. Ba't pati ang nararating ng utak ko pinakikialaman mo? Hindi ako manheda. Mula nang dumating tayo dito, baliwala na ako sa'yo. Ang kulit mo, Glacilda, napupuno na ako sa'yo Alam ko. Ang nasa utak mo, si Myrna na naman at yung anak nyo. Eh bakit? Gusto ko makuha yung bata eh. Hindi ibibigay sa'yo yon. Eh kung kailangan magpunta ng korte, gagawin ko! Akala ko, pagbalik natin, hindi na magbabago ang kaligayahan natin abroad. Wala nang importante sa'yo, kundi ako. Burado na si Myrna. Glacilda, nung nasa abroad tayo, pinangako ko na makakalimutan ko si Myrna. Hindi ang aking anak. Hindi ako sumisira sa usapan. Pero nang nakita ko ang bata, alam kong hindi ako matatahimik hanggang hindi ko siya nakukuha. Okay, naintindihan ko. Pero kung sa hukuman ng labanan, mangangailangan tayo ng pera. Ang laki na nagasta natin ah. At lalong malaki ang naipatalo mo sa kasusugal sa Las Vegas. At saka laban mo ito. Dapat lang siguro, napuntahan natin si Mr. Claro para makakuha tayo ng malaking halaga. Eh di puntahan! Pero magkaintindihan tayo. Ang bata ang ipaglaban mo. Hindi ang ina. Notify the Alitalia office in Rome and then send that letter to the Ayata immediately, Yes, okay? ma'am. Now, where did I put that telegram? Good morning po, Mr. Salazar. Good morning.
Si Mr. Claro nandiyan ba? Out of town ho siya, pero ang assistant po nandyan. Di bale, kakasapin ko. Sir? Narinig mo ang may-ari, hindi ba? Excuse me. Wala daw si Mr. Claro. Gusto ko sanang... Please sit down. What can I do for you? Si Mr. Claro ang hinahanap ko. Sa kanya ko iniwan tong agency ito. Dapat siyang mabutan ko dito. Si Mr. Claro ang nagbigay sa akin ng pwestong ito. Hindi ka raw interesado, kaya ako na lang nagmalasakit. At ano naman ang malay mo sa pagpapatakbo ng kumpanyang ito? Aba, tanungin mo si Mr. Claro. Hindi ka pa rin pala nagbabago, no? Laging may barkada? Hindi nakakatayong mag-isa. May karapatan akong makialam kung may problema si Lito. Ang pagmamahal nga naman. Myrna? Kamusta na nga pala anak natin? Andon, lumalaki ng walang ama. Kaya tinuturuan ko siyang magpakatatag para paglaki sanay ng walang kinakapitan. Pero ako pa rin ang daddy niya. At anong klaseng daddy ka? Anong matututunan niya sa'yo? Paglaki niya, anong klaseng lalaki siya? Katulad mo, lalampalampa at kung hindi nakakapit sa pantalon ng daddy niya, ay nagtatago naman sa likod ng palda ng kirida niya? Umalis ka sa opisina ko! Itataboy mo na naman ako kung paano mo ako pinagtabuyan noon sa bahay natin. Kung wala kang karapatan sa bahay, wala ka rin karapatan dito! At kung ayaw kong umalis, kakalad ka rin karami palabas dito. Subukan nyo lang. Ididimanda ko naman kayo. Ang daming kasong pwede kong isampal sa inyo, ang pag-aabandon niya sa pamilya niya at ang pagsama niya sa'yo. Anong tawag doon? Adultery? Concubinage? Bigyan niyo ako ng katahimikan at patatahimikin ko rin kayo. Guluhin niyo ang buhay ko at guguluhin ko rin kayo. Ano ba talagang plano mo? Solohin ang bata o kamkamin ang kumpanyang ito? Pareho. Ang kumpanya at ang bata pareho niyang pinabayaan. Ang plano ko, sagipin ang kumpanya at buhayin ang aking anak. Krimen ba yon? Tayo na, Glacilda. Ano? Kabuhayan mo na ang pinagsasamantalahan itong babaeng ito? Tayo na sabi. Hoy, babae. Hindi pa tayo tapos. Kung saan, kailan, at paanong labanan. Magpasabi ka lang, hindi ko kayo uurungan. Kunin ang anak mo, pero ano ipakakain mo? Kung mawala na sa'yo ang negosyo nyo. Madali lang ang pera. Gusto ko lang talaga makuha ang anak ko. Kung ayaw ni Myrna ibigay ang opisina, di lalong hindi niya ibibigay ang inyong anak. Tingnan natin. Aba, Mang Lito. Aling Bebeng. Akala ko nakakalimutan niyo na ako eh. Bakit naman ho? Kumusta na kayo? Eto ho. Gusto ko sanang bisitahin ng anak ko eh. Eh, nakatawag na ba kayo kay Ate Myrna? Hindi pa nga eh. Gusto ko sana siyang surprisahin. O sige, dito ko na lang muna maghintay. Maupo ka. Gusto mo ba ikaw muna kita ng juice? Hindi na ho. Salamat ho, Aling Bebeng. O, parang bahay mo na rin lang naman ito eh. Eh di tatapusin ko muna yung ginagawa ko. Sige, maiwan muna kita. Sige ha. Aba, Mang Lito. Hinihintay ko si Myrna eh. Sige, titimpla pa ako ng gatas ni Carlo eh. Sige. Hi, baby. Hi, baby. Daddy's here. Come. Come with Daddy.
We'll go home first, ha? Kuya Lito. Amin yung bata, padididihin ko na eh. Mamaya na. Ipapasyal ko muna. Naku. Ngayon ko lang siya nakakita eh. Hindi ko Ibabalik pwede. siya agad. Nag-enjoy ba kayo? Oo. ang sarap nga eh. Ka na, sana maulit, Bebeng, no? yung kotse na yan. Kilito ba yan? Oo, nandyan. Kuya Lito, Ako nasasabi wag. sa'yo. Maawa ka naman Ako sa na akin. bahala. Ako mananagot Ako na yan magpapaliwanag. Magagalit sa akin si ate. Ako na bahala sa ating Myrna mo. Carlo. Ang dami namin pinamili para sa'yo, Jun, Carlo. si Kuya Lito gusto ipasyal ang bata. Oh, bakit? Ipapasyal ko lang naman siya eh. Alam mo ba, kuya, pag walang ate rito, hindi basta pwedeng ipasyal ang bata. Anak ko rin naman siya. Eh kung gusto mo, antay mo na lang si ate. Mag-usap kayong dalawang mag-asawa. Bakit? Wala na ba akong karapatan kay Carlo? Anak ko rin naman siya. Ang kulit mo talaga eh. Yaya, kunin mo nga si baby. Wag. Ano ba? Masasaktan ng bata eh. Dito, Jun! Aling bebe, gawa din sila. Tama na yan! Tama na sabi eh. John! Dito! Anong ginagawa niyo, ha? Ikaw, John. Kahit na anong laki ng galit mo dito sa bayaw mo, tandaan mong narito ka sa bahay natin. Matuto kang umistima sa bisita. Kasi daddy, si Carlo gusto niyang nakawin eh. Ano? Ninakaw mo na ang aking anak. Gusto mo pang nakawin ang aking apo. Totoo ba ito? Ha? Totoo! Victor! John, labas yan. Sabihin mo sa pastos na yan, huwag siyang magkakamali ulit pumasok dito sa pamamahay natin. Kung hindi, lulumpuhin ko siya. Walang siyang lalaki yan. Papatayin pa yata sa sama ng loob ang sariling biyanan. Huwag mo nang lakas ang boses mo at marinig ka ni Myrna. Nakita mo naman nanginginig sa takot ang bata nang malaman ang nangyari. Sabi nga ako ni ate, lilipat na lang daw sila ng tirahan para wag maapektuhan ang sakit ni Mami. Naloloko ba siya? Di lalo siyang namiligro. Mabuti na may kasama silang ganito. Eh, kung hindi tayo dumating kanina, di tiyak, datangay na si Carlo. Nasaan ba yung si Myrna? At nang makausap? Mainit ang ulo mo, baka lalong masaktan si Myrna. Hayaan mo't ako makikipag-usap sa kanya. Mali nga ang ginawa nila, pero hindi mo rin sila masisisi eh. Talagang mahirap ka nilang maintindihan. Eh, ba't nga ayaw nila akong intindihin? Eh, anak ko rin naman yun eh. Aray, tsaka isa pa. Gusto ko lang naman makakita yung bata eh. Palpak ang plano mo, Lito. Pabayaan mo na lang akong gumawa ng paraan. Hindi na ata ako makakabalik sa bahay na yun eh. Ay. E di yung unang plano natin, idaan sa korte. Kailangan lang naman patunayan na hindi mabuting ina si Myrna, hindi ba? Hindi totoo yun. Ako nga naging masama sa kanila eh. Sa husgado, ebidensya ang pinag-uusapan. Hindi katotohanan. At ang ebidensya ay nagagawa. Table for two, please. This way, sir. We can go straight to the time for the weekend. Thank you.
That would be all, thank you. Thank you. Thank you. As I was saying in the car, ano kaya ho kung magbitil na lang ako? Baka iniisip ni Lito na pera lang niya ang gusto ko at ginagamit ko lang ang bata. Don't be silly, Myrna. You are doing fine. Tungkulin mo sa iyong anak na palaguin ang negosyo ng inyong pamilya. Natatakot ho ako eh. Baka kung anong maisipan niyang gawin. At ito ang tandaan mong lagi, Myrna. Kung ano man magiging problema mo, at may tutulong ako sa iyo, magsabi ka lamang. Hindi ko nga ho alam kung paano ko kayo pasasalamatan eh. Pag naihihinga ko sa inyo ang problema ko. Wag ho! Bakit ba? Dadalawin ko lang anak ko ah. Wag! Mapapagalitan ako eh. Bakit, Bebeng? Eh, senyora, kasi si Lito, nagpupumilitong pumasok eh. Lito, mabuti pa siguro umuwi ka na para hindi na lumubha ang pangyayari. Bakit ho? Dahil napakasama ko? At si Myrna lang ang mabuti? Wala na ba akong karapatan sa anak ko? Tsaka, ano ba ho ibig sabihin nito? Sige ho, tingnan nyo. Nakakaya naman ho kung sa husgado pa natin na bibilad ang lahat ng mga litratong yan. Ibigay na lang ninyo sa akin ang anak ko at susunugin ko ang mga negatibo niyan. May liligtas pa natin si Myrna sa kahiyan. Hindi naman ako nagmamadali eh. Alam ni Myrna ang telepono ko sa bahay. Ay, naku. Senyora! Tayo na, anak. Napakasakit, Daddy. Hindi ko mapapatawad si Lito. Doble ang sakit na nararamdaman ko. Sana maiwalay mo ang problema niyong mag-asawa sa pagkamatay ng iyong ina. Paano ko magagawa yon? Kung hindi niya sinaktan si Mami, baka buhay pa siya. Ngunit, maaari din namang nawala siya sa atin sa ibang paraan. Naniniwala akong ipinanganganak pa lamang isang tao nakatakda na kung hanggang saan na lamang siya. Ang paraan ng pagkamatay ay dahilan lamang. Hindi kayo nagagalit kay Lito? Hindi ko masasabing natutuwa ako sa kanya. Pero kami ng iyong mga kapatid, maaaring habang buhay magtanim kami ng sama ng loob sa kanya. Pero ikaw na ina ng kanyang anak, dapat sana'y mag-iwan ka ng kahit na maliit na puwang na nakabukas. Hindi mo masabi, maaaring mabuhay ka ng mag-isa. Baka dumating ang araw, kailanganin siya ng anak mo. Ewan ko, Daddy. Pagkatapos ng nangyari, ni ayaw ko na makilala pa siya ng aming anak.
Uubusin mo ang oras mo sa pagmumukmok o ipaglalaban mo ang iyong anak? Kanina, ayaw mo akong samahan sa pagsha-shopping dahil pagod ka. Ngayon naman, wala ka sa mood makipag-usap. Anong gusto mo? Sabayan kita sa paglalasing? Darating si Attorney David at pag-uusapan natin ang kaso para sa custody ng anak mo. Kung makikita kanya lasing na ganyan, maniniwala pa kaya yon na mas may future ang bata sa'yo? Ano gusto mong palabasin? Namatay ang ina ni Myrna. Masyado ko siyang sinaktan. Ako pumatay sa kanya. Di ba pwedeng kalimutan muna natin to? Siya ka na yung kaso! Masyadong nasaktan si Myrna sa pangyayari. Ayoko nang dagdagan pa. Ah, ganon. Naaawa ka. Eh di mahal mo pa rin. Oo! Ewan ko. Tatawagan ko si Attorney David. Sasabihin ko na wag na siyang mag-aksaya ng oras. Sabihin mo rin sa kanya na iurong na yung kaso. Sabihin mo rin sa kanya na ayoko saktan ng ina ng bata. You go to hell. Hello? Myrna here. Kumusta ka na, Lito? Myrna? Sorry sa nangyari sa mami mo, ha? Hindi ko naman tinangkang... Okay. I'm glad sa'yo na rin ang galing. Tumawag ako kasi masyado nang lumulubha ang mga pangyayari. Siguro it's about time na mag-usap tayo. If it's okay with you, I want to see you after office hours. Sa Fort Santiago. Remember, madalas tayo doon bago tayo nagtanan. Okay, I'll see you. Bye. I'm sorry, I'm late. Okay lang. Alam ko namang matindi ang traffic, eh. I'm glad to see you're looking well. What did you expect? Isang babaeng gumagapang na sa hirap dahil pinabayaan na ng kanyang asawa ay sinampal pa sa harap ng kirida. That was stupid of me. Napagbuhatan kita ng kamay. Not because I hated you, but because I hated myself. Dahil nagawa mong trabaho hindi ko na kaya. Oh? And because you felt guilty about it, ang ginawa mong pagsisisi ay ang patayin sa sama ng loob ang aking ina? Hindi ko naman alam na abot sa ganun yun, eh. I was desperate. Gusto ko lang makuha ang bata at all cost. Only to realize na parang ko lang yun para mabalik ka sa akin. Whatever hope for reconciliation we had, kasama ng nalibing ng mami. But never mind, huwag na nating hukayin pang nakabaon na. Anong problemang may solusyon pa? Ang opisina at ang bata. I came to offer a fair deal. You keep the business, I keep my baby. Fantastic. Ikaw ang nagharap ng kaso. Ikaw pa ang tumayong judge. Pagkatapos nagdesisyon ka, di wala pang litigation. Why, even the worst of criminals surely is entitled to a day in court. The case is simple. Bakit kailangan pahabain pa? You abandoned your family, ergo, you voluntarily gave up all your rights. Ano pang habulin mo? Okay, aminado ako. Pero sa dami ng atraso ko sa'yo, kulang pa. Miski mapagsakan pa ako ng mga ruins na to, siguro the most decent thing to do is kakalimutan na lang kita. Pababayaan na lang kita. Myrna, alam kong masakit. Pero kailangan kong tiisin.
Katulad ng pagtitis mo sa akin noon. Pero kung wala na tayong magagawa, bago tayo magkahiwalay, gusto kong pakinggan mo ako. May anak na tayo ngayon. Kailangan niya tayong pareho. Kailangan ko rin kayong dalawa. Myrna, nanguna ko makita yung bata. Nung una ko mayakap ang anak natin, naisip ko na kailangan magbago na ako. Na kailangan talikuran ko na ang lahat ng aking... Alam kong hindi ka pwedeng maniwala sa akin dahil paulit-ulit na eh. Para akong yung the boy who cried wolf. When finally dumating yung wolf, wala nang gustong maniwala sa kanya. Dahil puro pambobola na eh. Myrna, ang masakit lang. Alam ko na ngayon na ikaw talaga ang mahal na mahal ko, Myrna. Mahal ko rin ang ating anak. Myrna, hindi ko alam kung paano ako mabubuhay kung wala kayong dalawa. Lito, I have all the reasons in the world para habang buhay kang kamuyan. Paulit-ulit mo na akong pinaglaruan. But here you are, crying wolf. At di wala akong lakas na hindi maniwala. Huwag niyo kakalimutan, ha? Ang paborito sa fried chicken ni Myrna ay yung malutong hambalat. Oo na. Eto nga't ituturbo ko pa ito eh. Dessert, Teka. chicken... Sigurado ka bang darating yung mag-ina, ha? Oo. Baka mamaya ay tayo lang kakain nito, ha? Hindi, oh. Yaya, ako marami na akong hindi natupad na pangako sa kanya. Pero oras na siya magbitaw ng salita. Sigurado. Yaya, baka siya na ho yan. Ako na ho. Nako. Ewan ko ba, Aling Nati? May kutob akong tuluyan ng magkakasundo mag-asawang yan. Bakit nga hindi? Hindi mo ba alam sa kasaysayan ng mundo, pag napakabigat na ang problema, ay isang bata ang nagtuturo ng daan? Myrna? Carlo? 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 Halika, halika. Howdy, partner! Shake hands with my son, huh? Here, shake hands, shake hands. You want to train? Yeah. Train, huh? I know na. You want to ride the horse? Come, come. Teach you how to ride the horse. Maybe a cowboy, huh? Cowboy. Hold on to this one. Yep. Hi, old Silver, away! Let's go. Bite. Here. You know what this is? Huh? This is Woody Woodpecker. What do you want to call it? Huh? We'll call it Mommy. Hello? Hello, Mommy? I love you. What? I love you too. Oh, Mommy says she loves you. Oh, huh? Mommy, I love you too. Ito, kilala mo sino to? This is Papa Bear. Ito naman si Mama Bear. Ikaw? Ikaw si Baby Bear. Hello, Mama. Come. Yeah, let's see who's the intruder. Love? Pwede pakihawak mo muna si baby? May kakausapin lang ako. Oh, come to Mama first, Carlo. Oh, baby. Bye, Papa. Papa, bye. Bye. Ano bang drama mo? Nakipagkita ka lang sa buwis mong asawa, hindi mo na ako sinipot. Tuwing tatawagan kita sa telepono, hindi kita makausap. Bah, sandali. Magliwanagan nga tayo. Saka lang tayo mag-usap. Hindi pwede ngayon. Huwag mo kung kalad ka rin. Bakit? May tinatago ka? Para mo akong kinahihiya kung kaninong Ponce Pilato, ah. Nandiyan ang aking anak. Bumibisita. At ang
ina ang may dala, ganun ba? Siya na bang mas mahalaga? Pagkatapos ng lahat ng hirap ko sa'yo, hindi ako papayag, Lito. Iharap mo sa akin ang babaeng yan at... Binabalaan kita, Glacilda. Oras na iniskandalo mo aking magina. Ni Anino ko hindi mo na makikita. Ganon, ha? Ako na ba ang tinatakot mo ngayon? Pagkatapos kitang pagkagastahan at pag-ubusan ng pera, ng panahon, yan ang igaganti mo sa akin, magkakamatayan tayo, Lito. Patayin ako, patayan! Ayokong sirahin mo ang oras ko para sa anak ko. Gagamitin mo pang sangkalan yung bata. Eh, alam ko naman talagang yung nanay ang habol mo. Umuwi ka na kasi! Bert! Uwi mo na itong senyora mo! Iuwi mo na! Pagdating ng tamang oras, pupunta kita at mag-uusap tayo! Pagbabayaran mo ito, Lito. Lalo na yung asawa mong yan. Hindi ko siya titigilan. Oh, Phil, nakalaya ka na? Talagang dadalaw kami pagkadating namin. Kaya lang medyo nagka-problema kami sa unaccompanied luggage, eh. Tumakas ka, no? Kailan pa? Kagabi. Si Eric. Si Marco. Mga duwag sila eh. Bayaan mo sila mabulok doon. Basta ako, hindi ako matatahimik sa loob. Hanggang di ako makaganti kay Myrna. Para kang babaeng naglilihi. At si Myrna ang pinaglilihian mo. O... baka naman... talagang hindi ka matatahimik hanggat hindi mo siya nakukuha. Kasama na rin yun. Pagkatapos ko siyang pagsawaan, pagbabayaran ng kanyang buhay, ang bawat subo ng walang lasang pagkain na ayaw tumalon sa akin na lamunan. Ang bawat gabing hindi ako makatulog dahil sa init at kagat na surot. Ang bawat bubog na inabot ko sa mga gusto maghari-harian sa loob. Ganun ba? Di dalawa na pala tayong gustong magligpit kay Myrna. Ha? Nabaliktad ang pangyayari, eh. Pagkatapos naming magbiyahe, ako na ang naging pag-aari ni Lito. Kaya, pinipilit takasan. Si Myrna naman, ang hindi na sa kanya. Kaya pinipilit habulin. Talaga palang tinik sa lalamunan ng yun, ano? Sabihin mo sa akin kung anong kailangan mo, bibigyan kita kahit magkano. Maligpit lang yan na babaeng yan. Excuse me. Hello? Hold on, please. Mom, Yes? you have a telephone call. See Mr. Salazar Hall. Ah, sige, thank you. Sa loob ko na lang kukunin. Hello? O, love. Susunduin na kita. Ano? Ang aga-aga pa. Hindi pa ako tapos sa ginagawa ko. O, sige. Bilisan mo naman. Para hindi tayo gabihin sa daan. Eh, ba't ka ba nagmamadali? Hindi naman mawawala ang Baguio doon, ah. Eh, excited na ako eh. Marami akong plans pagdating sa Baguio. Grabe talaga ito. O, sige na nga, halika na nga dito. O, sige. Be ready in 15 minutes. Doon ka na sa labas. Mahirap ang parking eh. Yes, sir. O, sige na, bye-bye na. Okay. Love you. I love you too. O, sige. Bye-bye. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Baril lang nakatutos eh. Umintay ka ng parang walang nangyayari. Ayaw mo sumama ka sa mga. Pumasok ka sa loob ng mahusay. Smile, kunyari, kaibigan tayo. Buksan mo. Ikaw ang mag-drive. O, Willie. Susunduin ko si Mrs. dahil may lakad kami. Mrs. Salazar ho, kaalis lang ho eh. May kausap po siyang lalaking kulot, maitim, at pagkatapos ho, sumakay sila sa Mercedes na berde. I'm so glad. Akala ko, Sandali lang feel asawa ko. ba, malay ko.
Nabasa ko sa dyaryo na tumakas si Phil. Alam ko. Dala niya ang kotse mo. Alright. So gusto kong mawala sa landas ko ang Myrna yan. Masahol pa sa galit ni Phil ang ngit ko sa kanya. Alangan ba? Kung hindi dahil sa kanya, aking-akin ka. Tandaan mo to! Pag may nangyari kay Myrna, ikaw ang mananagot sa akin. Ano ba? Dito! I'm sorry. Makantay ka lang dito. gaano kalaking pagkukulta sa akin. Kailangan namin siya ng aming anak. Alam niyo naman yun, di ba?
kailangan ng batang kanyang ama. Totoo. Dahil sa matibig sama ng loob, madalas kong tanong sa aking sarili kung dapat ko ba siyang mahalin. Ngayon, alam ko na mahal ko siya. Mahal na mahal. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Bakit hindi ka pa umuwi at magpahinga? Madaling araw na iyan. Tapos na ang operasyon. 5 oras tumagal. Ligtas ng iyong asawa. Doktora, salamat po. Bakit catch the morning breeze? Halos lahat sila ay nagpapakang Love! di ka dapat mahalin. Kahit pa Oo. Ginising mo yung pala itong dudoy ko, ha? Kumusta na, anak, ha? Go, Daddy. Go, Daddy. Oh, There, there. halika nga, anak. Oh! Hindi mo pa yata kaya eh. Meron ba naman akong di makakaya para sa anak ko? Oh, dahan. mas higit pa raw ang kahit sino man. Kung alam nilang kundi dahil sa'yo, di kailanman liligaya ng ganito. Dapat ka bang mahalin o dapat nga ba? Di ka raw naman marunong magmahal. Kahit dapat o hindi, batid ng may kapal.